Okay yung consistency niya, okay yung formulation. Medyo may healthy glow ka pa rin makikita. So, mahaba-habang review to. So, hello. Dumating na in-order kong foundation and gawa natin ang review. Redness, pimple, maraming skin issues. Takpan natin using the newest Maybelline Superstay. I'm in the shade 123. Pero bago yan, makikilay na muna ako para buo na yung face ko. And here's a quick before and after ng ating kilay. Thorough review to kaya may mga wear tests, check-ins. Namiss ko lang gumawa ng ganito kahabang mga videos. So meron siyang 35 ml for 665 pesos nung 7/7 sale. Okay, so we're gonna use two different tools. Sa left side ng face ko, sa left side ng screen nyo, I'm gonna use a brush, and sa right side, mag-sponge naman tayo. I'm using my flat foundation brush. Maganda to kasi thin yung application and very even. Nag-swatch lang ako online and good match naman siya sa aking neck. May redness kasi yung face ko kaya minamatch ko yung aking foundation sa aking leg. Ang ganda ng finish, demi-matte or soft matte, easy to blend and buildable. Yun pa lang, nawala na yung redness ng face ko. Medyo mabilis lang siyang mag-set kaya i-portion nyo yung application sa mukha. Hatiin natin tong noo para makita nyo yung difference. Ang nagustuhan ko dito sa bagong formulation nila is yung pagiging lightweight niya. Nag-drag lang ako ng konti sa leeg para mas even out. Kita nyo may konting sheen pa rin siya, medyo glowy pa rin. And yung coverage, medium to full. Ayan, para mas ma-appreciate natin yung before and after. Redness, blemishes, pimple, pores, lahat na. Kitang-kitang mas even out yung skin tone and mas nag-improve. Mas pumantay din siya sa kulay ng katawan ko. Gamitan naman natin ng sponge tong right side ng face. Siyempre, mas madaming product ang magagamit sa sponge kasi sino-soak up nung mismong sponge yung ating foundation. And mas manipis yung coverage. So if you're going for a more natural look, you can use a sponge. Pero kung gusto mo talaga ng pantay na pantay, use a brush. Subukan natin i-cover up yung pimple sa noo with just one layer. Kakailanganin natin na isa pang layer kasi manipis nga yung application kapag sponge. Ito yung nag-dry na foundation sa kamay and ito yung bagong pump na foundation. Makikita nyo may slight color change yung natuyo na as compared dun sa bagong pump na foundation. So if you're someone na nag-oxidize sa iyo ang mga foundation, I suggest go a tad bit lighter. Runny or liquidy yung consistency kaya alam mong lightweight siya sa skin. Spread lang natin all over the face, making sure na seamless yung pagkaka-blend natin. Dito makikita nyo yung nipis ng sponge side kesa dun sa brush side. Parehas okay pero depende na sa inyo kung paano kayong gumamit ng foundation at sa tools na gamit nyo. Okay, dito nag-final blend ako and na-surprise ako wala nang nagta-transfer dun sa sponge. Meaning nag-properly set na siya at wala na siyang transfer kahit dito sa tissue. So if you're someone na hindi nagsisetting powder, goods na goods to sa inyo kahit hindi na siya iset. Finishing off my face with a little bit of bronzer para lang magkaroon tayo ng konting dimension since masyadong even out yung ating skin tone, which is a good thing. Kailangan lang natin magbalik ng konting shadows. A little bit of concealer para lang mas 3-dimensional yung ating face. And using different products over the foundation, wala akong naging issue. It blended seamlessly at hindi naka-apekto dun sa base ko. Dagdag lang tayo ng konting kulay para hindi tayo masyadong pale. A little bit of blush under my eyes. Lately, ganito na mag-blush kasi it adds character dun sa ating makeup. Up to you kung isa-set mo pa ng powder, but as an oily person, kinailangan ko talagang iset. Pero hindi ako nag-bake. Nag-set lang talaga ako ng face. Hindi rin ako gagamit ng setting spray para makita nyo yung performance. Setting my face with powder, tied this look together. At syempre, di natin kakalimutan maglagay ng konting lip product. A little bit of dark colored lip tint sa ating inner rim para lang di maputla yung lips natin at medyo healthy looking. Okay, 15 minutes past 4 o'clock PM and we're gonna wear it till 11:30. Natural lighting without beauty lights on habang nanonood si Bim ng Pogo series. Almost 2 hours din ako nagligpit ng bahay. Punas-punas, ayos-ayos, ligpit-ligpit, ganun lang. Uy, grabe ang pawis. Almost 6 o'clock. Yan. Buo pa rin. Okay, titinan ngayon natin kung may magta-transfer. Kasi pawis na yan eh. Onte. Pero grabe yung pawis. Parang ako nag-gym. Wala pa naman nag-lift. Nag-start ako maglaba ng alas 7, natapos ako ng 10:30. So, hello!
Pasensya na sa pawis. Kaatas ko lang maglaba. It's already 10:25 in the evening. So roughly mga 6 to 7 hours ko nang suot tong foundation na to. And hindi ako nag-retouch. Kanina lang nagpahid lang ako ng pawis pero hindi ko na nilagyan ng powder. So yan yung itsura niya after ilang oras. So intact pa rin naman. Well, wala na akong lip product kasi syempre kumain, ganyan. Meron ako ditong tissue. Pwede ko pa sana i-extend tong review natin, kaya lang ligong-ligo na ako. Lagkit na ako kasi purposely hindi ako nag-on ng aircon dahil gusto ko makita yung performance niya ng mainit, pawisan. So nakita nyo naman naglagay ako ng foundation sa leeg kanina upon application pero walang transfer. Hindi ako makapagpahid ng tissue sa mukha kasi gusto kong i-blot ng oil control sheet yung mukha ko and see kung gaano karaming oil makuha natin dun sa ating pagkaka-wear test. No? Ang gamit ko, lagi lang to nasa wallet ko, itong aking Body Treats Oil Control Film. Parang okay pa naman sa akin pero definitely kailangan ng mag-blot. Ang skin type ko ay oily. May konting-konting transfer dito sa noo pero sa cheeks wala. Hindi ako hindi ako nag-setting spray. Okay, so okay pa rin naman kung magre-retouch tas ito lang yung gamit. Medyo impressed ako kasi usually pag ganitong mga oras, 6 hours, isang side lang ng face ko punong-puno na to. Pero ang ganda ng oil control niya. Gagamitin pa natin dito sa isa. Okay. So ayan, puno na siya. And try kong kumuha pa ng isa. So I suggest kung meron kayong pupuntahan, always bring your blotting sheets kung oily kayo. Kasi hindi lahat nakukuha ng tissue pag nagbablot. Mas nakukuha ng blotting sheets. Okay naman. Wala naman ako nakitang crack. Pero hindi ko na alam kung foundation pa ba yan or skin ko na. Pero ito yung pangalawa. Very light na lang. Usually pag nakita nyo ako sa review, nakakadalawa akong blotting sheet over 5-6 hour mark. Ganyan. Okay naman. Ganda. Actually, I'm very impressed sa kanyang performance. Very lightweight, sweat-proof, waterproof. Yan. For 600 pesos ko siya nabili. 600 plus nung 7/7 sale. And okay yung performance niya sa akin. I feel like this will be my go-to daily foundation. After nyo mag-blot, pwede nyo lagyan ng powder, pwede nyo lagyan ulit ng blush. Pero dahil nga ligong-ligo na ako, pinakita ko na lang sa inyo kung ano yung na-accumulate nating oil. Pero yan yung itsura niya upon blotting. Okay na okay pa sa akin. Actually, kaya ko pa tong patagalin kahit mga 4 or 5 hours, ganyan. Okay siya if you're gonna wear it for more than, I guess, 6 hours. Kasi ang claim naman nito ay 30-hour wear. Meron siyang SPF 16, pero papakita ko na lang sa inyo yung flash photography na hindi naman siya masyadong naka-apek or wala siyang masyadong flashback. Yan. So, okay na okay siya. Ang ganda ng new packaging. But the thing is, nung 2018 and 2019, nauso siya kasi it's super matte. Ito kasi demi-matte lang siya, soft matte nga lang siya, na hindi siya too flat tignan. Medyo may healthy glow ka pa rin makikita. So, okay yung consistency niya, okay yung formulation. Naka-addikan ko dati yung L'Oreal 24-hour fresh wear na foundation. Siguro mga naka-4, 5 bote ako nun, nung kasagsagan nun. This one is a lot better. Hindi to sponsored pero may bilhin. If you wanna send me some, ma-appreciate ko. Kasi ang ganda ng product. Sorry dahil yung first part natin, I needed to do a voiceover dahil medyo may construction dito sa katabing bahay namin and masyadong maraming outside noise. Ayun, so yun lang. If you have any more questions, just leave it down in the comment section and I'll see you guys on my next video.